At eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga issue sa lipunan. At eto, pinakamatinding nangyari ngayong araw na ito ay napatunayan po na talagang nagkasala ang lintik na gobyerno na ito. Dahil illegal po ang kanilang ginawa, walang basihan, ito po ay labag sa ating mga batas. Yan po ay ayon mismo sa proclamation o press con ni Senator Amy na ito naman po ay pinag-aralan na mabuti dahil ito ay dumaan ho sa hearing. Okay ho? Mga kababayan, ulitin ko po ha, para lamang po sa kaalaman ng iba. I-discuss po natin ito, hindi po ibig sabihin ating pong kinakampanya si Senator Amy Marcos. Hindi po yun ang issue. Ang issue po dito ay pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. May mga tama ho sinabi si Amy Marcos at kailangan ho nating palakpakan. Let's give credit where the credit is due. Parang gano'n na yun. Maintindihan nyo na. Diba? Sabi nga basta kung ano yung tama lang, palakpakan natin. Pag mali, banata natin. Hindi ho yung tao ang pinupuri natin dito kung hindi po yung kanyang ginawa. Tama po yung hearing at dyan po na bulgar na masasabi nating talagang may illegal sa ginawa ng gobyerno natin patungkol po dito kay Pangulong Duterte. Ngayon, ito ba'y sapat na? Ayan pag-uusapan natin unya-unya. Ha? Pero bago natin pag-usapan yon, atin po munang talakayin kung ano ba yung sinabi ni Senator Amy. Doon, according doon sa kanyang konklusyon sa hearing. Okay ho? Pag-usapan natin yan, bago ho tayo magsabi na ito ba'y sapat na? Ito ba'y kulang na? Gayon pa man, kung gusto ninyo magkomento na kagad yan, hindi pa natatapos tong video, pwede naman. Wala namang pong problema doon. Dahil kayo naman ay malayang makakakomento dito sa ating video. Unlike po sa gobyerno na ito na tila wala ng kalayaan. Okay? Pero dito malaya ho kayo. Hindi ko inaano unless makita ko na kayo ay troll lang. Ha? Kasi pag troll, alam nyo na may ibig sabihin yun. Fake account, gumawa ng account para mamburat. Mali. Sorry naman. Basta ganun, ha? Basta ho pag kayo ay ginagawa nyo lang yan kasi trabaho ninyong gumawa niyan dahil binabayaran kayo pag nagkomento kayo, yari kayo sa akin, ha? Okay, tuloy. Simulan na natin tong kanyang revelasyon, ha? So, as far as the investigation goes, this is the timeline and we're happy to share it with you. In the meantime, at yan po ay ating pong itatagalog, ipapaliwanag ho sa lingwaheng mas maiintindihan po natin. I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the international. Ayan. Una-una, walang legal na obligasyon ang Pilipinas na mag-turn over po si Pangulong Duterte. Okay? So, pag sinabi mong walang legal, anong kabaligtaran nun? Illegal na dinala po si Pangulong Duterte sa ICC. Yan ang malinaw na establish ni Senator Amy. Illegal po talaga ang pagpapadala ng gobyerno natin sa bansang sa ICC po. Ngayon, baka sabihin ng iba, wala na, tapos na, nagagawa pa ba tayo dyan? Importante rin po ito kasi it will be known in the whole world that the Senate hearing conclusion ay illegal ang ginawa. Importante pa rin po ito. Kahit sabihin na natin, although may ibang mga kumukontra na wala na, tapos na yung iyak-iyak mo, wala na, tsaka pakitang tao mo lang yan. Oo, tama naman kayo doon. Pero, gayon pa man, importante ho ito. Ako ito lang sa akin. Ako, matagal na akong hindi Marcos at lalong never ako nakumbinsin nito na at alam kong talagang nambubudol sila. Pero gayon pa man, ibigay naman natin yung tamang credit dito sa alin na ito. Dahil kahit papaano po, dahil dyan sa hearing na yan, malalaman ng buong mundo na ang senador natin ay sinasabing illegal ang ginawa ng gobyerno. Importante yan. That's an important element sa mga mangyayari ho. Maaring, ewan ko kung ito ba'y makakumbinsi sa ICC na ibalik si Pangulong Duterte, pero gayon pa man, sinasabi ng Senado, sandali, mali, walang basihan, illegal po yung ginawa. Mantakin mo, maririnig yan ng ibang bansa.
maririnig yan at sasabihin, isa sa mga i-report nila, when they report this itong instance na nangyari kay Pangulong Duterte, sasabihin nila, the senators concluded that it was illegal. And ito pa matindi. Kapatid ito nung Pangulo. Pag nabalita yan sa ibang bansa, that would be a big issue. Mantakin mo yung mismong kapatid nung namumunong nagdala kay Duterte ay sinabi niyang illegal. Naintindihan nyo? Yung bagang pananaw ng ibang bansa, napaka-importante. Yan na kasing kailangan natin ipanalo ngayon eh. Yung pananaw ng ibang bansa. Yung dito sa Pilipinas, alam naman po natin eh. Alam nyo, dun sa aking isang video na in-upload, talagang ang sinasabi doon, mga Pilipino, konbinsido. Siguro 90% konbinsido na, panoorin nyo nandyan yung video sa aking channel, Banat Bay, na kumbinsido ang mga Pilipino na talagang dapat ibalik si Duterte sa Pilipinas. Okay? No question na dyan. Importante yung international community. Ito, malaking impact nito. Aside from these are senators, mantakin mo kapatid mismo nung nagdala kay Duterte, sinasabing illegal yun. O di ba ho? Malaking bagay po yun. Kaya I know, masama loob natin kay Amy dahil kapatid niya po yan. Gayunpaman, wag naman nating awayin to the point na baka naman ma-frustrate lang at buti nga may kumikilos pa kahit papaano sa Senado. Di ba ho? Yung ibang mga tinulungan ni Pangulong Duterte nga. Diba, buti pa ito. Kahit pa paano, mga bilyar, siyempre si Cayetano, yan mga hindi kapartido, and yet, tumutulong ngayon sa pagbubulgar na there is something wrong, there is no due process na naganap. Malaking bagay po yan, silang nag-iingay. Ano na natin, purihin na natin yung kanilang ginagawa para at least man lang mas maengganyo pa yung iba. Tingnan nyo na pagka maganda ang kasi minsan kasi tayo medyo, alam mo yun, maaaring tingnan natin kagad ng negatibo pagka iba yung nagsalita hindi natin kasamahan o hindi natin pareho ng kulay, titignan kagad natin na masama. Wag naman po, kasi akala ko ba gusto natin makakonbinsi pa ng mga iba, 'di ba, na maaring sumama sa ating laban. Kasi hindi ho ito labanan ng kulay. Ito ho'y labanan na ho ng sino ba ang nasa tama, sino ho ba yung naniniwala na sandali nasagasaan ng sovereignty namin. Itong mga nagsasabing nasagasaan ng sovereignty natin, abay samahan natin, 'di ba? Abay engganyohin natin. National Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. Ayan malinaw yan. Ang natanggap ay isang diffusion notice lamang, hindi opisyal na kinumpirma ng Interpol. Ito. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution. Ayan, malinaw ito. Walang verifikasyon. Okay? Ng Interpol mismo. Yan yung ginagamit kasi sinasabi nila na sumusunod lang kami sa Interpol. Wala ngang verification na sumusunod sa Article 3 ng Konstitusyon ng Interpol. Hindi ho verified. Hindi ho nagsabi ang Interpol na, tama, utos namin yan, sinusunod lang namin yung Article 3. Okay? So sinasabi mismo dito sa pagdinig sa hearing, natagpuan na walang verifikasyon sa Interpol. Di ba? Mantakin mo pagkatapos nilang salsalin yung issue na hindi naman namin yan hindi naman kami sumunod sa ICC, kami lamang ay sumunod sa Interpol. Yan daw po ay isang bullshocks. Yun ang totoo. Forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President. Yan. Wala tayong obligasyon. Malinaw na malinaw po yan. Hindi tayo obligadong i-turn over si Pangulong Duterte. So what really happened? Tulad nga po ng mga sinabi ko ng mga nakaraang video, ang nangyari po talaga ay ginusto ng gobyerno natin